Ito ang lugar na puno ng mga mapapait at masasamang alaala. Ito na ang kalagayan ngayon ng Don Ramon Ilosorio Mansion sa Barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan. Isa ito sa makasaysayang bahay na sumaksi sa at malagim na sinapit ng ating mga kababayan. Mas nakilala sa tawag na Bahay na Pula, ipinatayo ito noong mga huling bahagi ng 1920s bilang isang kasa-hasyenda ng pamilyang Ilosorio na nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa Bulacan at Nueva Ecija. Ang bahay na minsang naging simbolo ng karangyaan ay naging himpilan at bahay para ng mga sundalong Hapon. Ngunit, ano nga ba ang koneksyon ng mansyong ito sa isang baryo sa Candaba, Pampanga na ilang kilometro lang ang layo dito? Noong November 23, 1944, ang Geki Unit ng 14th District Japanese Imperial Army ay sumugod sa barangay Mapaniki, Candaba, Pampanga dahil sa hinalang pugad umano ito ng mga hukbalahap. Ayon sa mga salaysay, sa paglusob na iyon ay pinagnakawan at sinunog pa ang tahanan ng mga taga rito. Walang piniling edad ang mga sundalo. Maraming inosenteng sibilyan ay at marami sa kanila ay dinakip at pinarusahan. Ang mga babae dinala sa Ilosorio Mansion, habang ang mga lalaki naman ay dito sa Mapaniki Elementary School. Sa ilalim ng munting dambana na ito sa loob ng eskwelahan, nakahimlay ang lahat ng mga kalalakihang sabay-sabay na lang ng mga Hapon matapos silang ng husto. Hindi lang iyon, dahil sinasabi ding pa sila ng gasolina at saka naman sinilaban. Sinong mag-aakala na ang simple at maliit na barangay na ito ay dumanas ng malagim na nakaraan? Sa sumunod na tagpo, dinala na sa Ilosorio Mansion sa Anyatam ang mga kababaihan at ikinulong. Dito, sinasabing tunay na naging ang buhay nilang lahat. Inilarawan na ang paligid ng bahay ay mga tolda ng mga sundalong Hapon na lalo pang nagpatingkad sa papel ng lugar bilang isang military encampment. Pero kasabay ng maraming buwan ng pagdanas ng matitinding sa kanilang dignidad at karapatang pantao ay patuloy ang pagdakip at sa mga pinaghihinalaang miyembro ng hukbalahap sa labas ng mansyon. Piso hanggang 2 piso at 50 sentimo ang naging bayad ng mga sundalo sa bawat babae na kanilang mitin. Ang ilan sa kanila ay magtatangkang ang sarili nilang buhay sanhi na rin ng kahihiyan, habang ang iba naman ay hindi na magagawa pang makapag-asawa pa. Pagkatapos ng digmaan, pininturahan ng pula ang buong Ilosorio Mansion. Simula noon, tinawag na itong ang Bahay na Pula. Bagamat hindi malinaw kung kailan eksaktong nangyari, ang pagiging kulay pula nito ay para naman sa marami. Ang pagiging pula nito ay simbolo ng pagtuliksa sa madugo at masalimuot na alaalang iniwan ng digmaan. Ngunit, para sa mga survivors na kalaunay nakilala bilang ang Malaya Lolas, ang Bahay na Pula ay mananatiling paalala sa masasakit na karanasan na habang buhay nilang isisigaw ng katarungan. December year 2000, nang pumunta sila sa Japan para dumalo sa Women's International War Crimes Tribunal. Doon isinalaysay at ikinuwento nila ang lahat ng kanilang mapapait na karanasan sa Mapaniki at sa Bahay na Pula. Bagamat nanalo sila dito, ay nakakalungkot naman na marami sa mga Malaya Lola ay pumanaw na. At hanggang ngayon ay wala pa ring official apology o war reparation ang bansang Hapon sa kanila. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nawawala ang Bahay na Pula na ayon sa ilang source ay pagmamay-ari na daw ni Mr. Jerry Acuzar na may planong ipreserba ito sa heritage resort nila sa Bagak, Bataan.
Hindi maikakaila na matagal nang nababalot ng matinding reputasyon ang ginibang bahay na pula, lalo na sa mga kwentong kababalaghan. Kadalasang iniuugnay rito ang takot, lagim at mga negatibong impresyon. Pero kung ang mga Malaya lolas mismo ang tatanungin, ang bahay na ito ay hindi na dapat pang manatili. Sapagkat para sa kanila, ito'y mistulang salamin ng nakaraan na ayaw na nilang gunitain pa, na nagpapanumbalik ng panahong ipinagkait sa kanila na hindi na kailanman mababawi o maibabalik pa. Ito ang dalawang lugar na magkalayo pero konektado sa isa't isa. Mga lugar na nagdulot ng luha, kawalang pag-asa at mga masasamang alaala na nakabitin pa rin sa kamay ng hustisya.